Bakit umaabot sa dialysis ang taong may sakit sa bato? Isipin mo, isang araw, sinabi ng doktor na hindi na sapat ang paggana ng iyong mga bato at kailangan mo na mag-dialysis para mabuhay. Pero bakit nga ba umaabot sa ganong sitwasyon? Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan? At posible ba itong maiwasan? Ganito pala ang nangyayari. Alam mo ba na kahit nagpapahinga ka o natutulog, walang tigil ang trabaho ng iyong mga bato? Mayroon tayong dalawang kidney na matatagpuan sa bandang likod ng tiyan. Bagamat hindi sila kalakihan, napakahalaga ng kanilang trabaho. Araw-araw, sinasala nila ang dugo upang alisin ang mga dumi, sobrang tubig, at mga kemikal na hindi kailangan ng katawan. Sa loob ng bawat bato ay may humigit kumulang 1 milyong maliliit na filter na tinatawag na nephrons. Dito, dumadaan ang dugo. Ang mga basurang hindi kailangan ay nilalabas bilang ihi, habang ang malinis na dugo ay bumabalik sa buong katawan. Pero hindi lang yun ang ginagawa ng mga bato. Sila rin ang tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure, pagpapanatili ng tamang balanse ng sodium, potassium, at iba pang minerals, pati na rin ang paggawa ng hormone na tumutulong sa pagbuo ng red blood cells. Sa madaling salita, kapag malusog ang mga bato mo, mas maayos din gumagana ang iba pang bahagi ng katawan. Pero ano ang sumisira sa mga ito? Isa sa pinakamalaking dahilan ay diabetes. Kapag laging mataas ang blood sugar, unti-unti netong sinisira ang maliliit na ugat at filter sa loob ng kidney. Habang tumatagal, nahihirapan ang mga bato na salain ang dugo. Isa pang karaniwang dahilan ay ang high blood pressure. Kapag mataas ang presyon ng dugo sa loob ng maraming taon, napipinsala rin ang maliliit na ugat sa kidney. Parang hose na palaging sobrang lakas ng pressure ng tubig. Sa paglipas ng panahon, nasisira rin ito. Maaari ring masira ang bato dahil sa paulit-ulit na impeksyon, ilang namamanang sakit, pagbabara ng ihi, o matagal na paggamit ng ilang gamot nang walang tamang payo ng doktor. Ang nakakatakot, kadalasan ay wala kang mararamdamang sintomas sa simula, kaya tinatawag itong silent disease. Habang unti-unting nasisira ang mga nephrons, ang natitira ay pilit na bumabawi sa trabaho. Dahil dito, maaring mukhang normal pa ang pakiramdam ng isang tao kahit may nagsisimula ng pinsala sa kanyang mga bato. Ngunit habang lumalala ang sakit, dumarating ang puntong hindi na kayang salain ng mga bato ang sapat na dami ng dugo. Unti-unting naiipon ang mga lason sa katawan, naipon din ang sobrang tubig, tumataas ang antas ng potassium at iba pang mineral na dapat sana ay nailalabas sa ihi. Dito nagsisimulang maranasan ang iba't ibang sintomas. Madaling mapagod dahil kulang ang red blood cells, namamaga ang paa, binti o muka dahil naiipon ng tubig, nawawalan ng gana sa pagkain, nakakaranas ng pagduduwal at pagsusuka, nangangati ang balat, at sa mas malalang kaso, nahihirapan ng huminga dahil sa sobrang likidong naiipon sa katawan. Kapag umabot sa ganitong kalagayan, sinusukat ng doktor kung gaano pa kahusay gumagana ang kidney. Kapag napakababa na ng kidney function at hindi na ito kayang alisin, ang mga lason at sobrang tubig, maaring irekomenda ang dialysis. Ano nga ba ang dialysis? Maraming tao ang inisip na ito ay gamot. Ang totoo, hindi. Hindi na ito pinapagana ulit ang mga sirang kidney. Hindi rin ito ginagamot ang sakit. Ang dialysis ay isang paraan lamang para gawin ng ilan sa mga trabaho na dati ay ginagawa ng mga bato. Sa hemodialysis, kumukuha ng dugo mula sa katawan at ipinadadaan ito sa isang espesyal na makina. Sa loob ng makina ay may filter na parang artificial kidney. Dito inaalis ang mga lason, sobrang tubig at ilang chemical bago ibalik ang malinis na dugo sa katawan. Karaniwan itong ginagawa ng ilang oras bawat sesyon, ilang beses sa isang linggo, depende sa kondisyon ng pasyente. May isa pang uri na tinatawag na peritoneal dialysis. Sa paraang ito, hindi makina ang pangunahing filter. Sa halip, ginagamit ang lining ng tiyan ng pasyente bilang natural na pansala. Nilalagyan ito ng espesyal na dialysis fluid na sumisipsip ng mga dumi at sobrang tubig bago ito ilabas at palitan ng bagong fluid. Parehong epektibo ang dalawang uri, ngunit magkaiba ang paraan ng kanilang paggawa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit gaano kaganda ang dialysis, hindi nito ganap na napapalitan ng lahat ng trabaho ng isang malusog na kidney. Kaya kung posible, mas mabuting mapigilan ang paglala ng sakit bago pa umabot sa puntong kailangan na nating magdialysis. Paano? Kung mayroon kang diabetes o high blood pressure,
Siguraduhin kontrolado ang mga ito. Uminom ng sapat na tubig ayon sa payo ng doktor. Iwasan ang paninigarilyo. Mag-ingat sa pag-inom ng mga gamot, lalo na ang pain relievers ng walang tamang gabay. At higit sa lahat, magpa-check up ng regular, lalo na kung ikaw ay may pangarip na nagkakaroon ng sakit sa bato. Tandaan, hindi bigla na lang nasisira ang kidney. Kadalasan, nangyayari ito ng dahan-dahan. Minsan na ilang taon bago tuluyang bumaba ang kidney function. Kaya mahalagang huwag hintayin na magkaroon muna ng malalang sintomas bago magpatingin. Dahil kapag maagang natukoy ang sakit sa bato, may mga paraan para mapabagal ang paglala nito at maprotektahan ang natitira pang kidney function. At tandaan din natin, ang dialysis ay hindi nangangahulugan na bigla na lang tumigil ang buhay ng isang tao. Para sa maraming pasyente, ito ang tumutulong para mapanatili ang katawan na gumana kahit hindi na sapat ang trabaho ng kanilang mga bato. Pero mas maganda pa rin kung maiwasan ang pag-abot sa puntong iyon. Kaya alagaan natin ang mga bato habang malusog pa tayo. Kontrolin ang blood pressure at blood sugar. Maging maingat sa mga gamot, magkaroon ng healthy lifestyle at magpa-check up kung kinakailangan. Dahil minsan, pinakamahalagang laban sa kidney disease ay hindi nagsisimula sa dialysis. Nagsisimula ito sa pag-aalaga sa ating mga bato bago pa sila tuluyang masira. Kung may natutunan ka sa video na ito, ishare mo rin ito sa pamilya at mga taong mahalaga sa iyo. Dahil baka ang simpleng impormasyong ito ang maging dahilan para may isang taong magpa-check up ng mas maaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may bago kang natutunan, suportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pag-like ng video. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa Basti TV PH at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating content. Dito sa Basti TV PH, mga tanong na akala mo simple lang pero may nakakagulat na paliwanag. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!